So ngayon ay matunog ang usap-usapan mga tol na papayagan na no ng ating bansa na pumasok ang ICC. So parang sinabi nilang papayagan nilang pakialaman tayo no ng International Court dahil gumagana naman ang ating ano rito, judiciary, di ba? Sila na nga nagsabi no pinalaya si De Lima, di ba? Gumagana daw. So ngayon ay ipipilit pa rin nila na pumasok mga tol ang ICC rito no o International Criminal Court at ating bansa ay mapapasailalim nun no. Kapapasok lang na bulaga si Romualdez matapos ilantad ni Roque pagpasok ng ICC. May basbas daw ng Kamara mga tol, may basbas ng Kongreso mga tol. Etong balitang panonoorin natin ay mula kay Kabayan News PH. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel mga tol. Nakalagay po ang link sa ibaba. Konting-konti na lang at maaabot na niya ang 100,000 subscribers. Suportahan po natin yan mga tol para sa mga ganitong balita, no? So huwag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Mga kabayan, maliwanag pa sa sikat ng araw kung sino ang traidor at pasimuno dyan sa Kongreso para ipursige ang pagpapapasok na International Criminal Court o ICC sa bansa para imbestigahan si dating Pangulong Duterte sa kanyang kampanya sa illegal na droga noong siya pa ang Pangulo. Ito ang pagbubunyag ni Atty. Harry Roque kung saan ay lantaran niyang pinangalanan itong si House Speaker Martin Romualdez na may basbas at pasimuno sa pagpapapasok ng ICC sa bansa. Pinsan ni PBBM to di ba? Malinaw na nga na sinabi ni PBBM dati na hindi niya i-welcome yung ganyan. Kung sabi nga nila, kung gusto nila, maging maging tourist dito, wala namang problema. Pero para mag-imbestiga sila rito mga tol, di ba? Una-una, kumalas na tayo dyan, no, yung panahon pa ni Duterte. Pero etong mga talaga, no, etong mga to, ipipilit pa rin nila at ipipilit. Ako kasi mga tol, no, okay naman sa akin si Duterte no mga panahon na yon mga tol. Okay na okay. Talaga naging sablay lang sa pakikipagkaibigan sa China dahil sa China talaga tayo naka-focus Pero dun sa kanya namang kontra droga, 'di ba? Kita naman natin mga tol, marami kong mga tropa, marami kong mga kaibigan, kayo marami kayong mga kaibigan, 'di ba? Yung iba daw nagsitabaan na noong mga panahon ni Duterte, nanahimik, nagsipagtago. Pero etong pagpasok na panibagong administrasyon, diyan naglalabasan na naman daw sila. So doon sa aspetong 'yon, mga tol, magkaiba si PBBM at saka si Duterte, 'di ba? Pero pagdating naman sa foreign, halimbawa sa China, ay magkaiba rin sila doon, mga tol. Mas trip ko naman dito si PBBM. Pero eto nga ang kaso, no. Tapos na yung termino ni Pangulong Duterte, 75, 76 years old na siya. Medyo may kaidara na pero talagang ipipilit pa rin nila, no? Tapos para naman nilang sinasabing hindi gumagana, di kaya ng ating bansa o yung judiciary natin, kaya papapasukin nila yung ICC. At may basbas daw ni Romualdez, which is parang taliwas doon sa sinasabi ni PBBM, mga tol, no? So tuloy na natin to, panoorin na natin. Basbas at pasimuno sa pagpapasok ng ICC sa bansa. Wala pong nangyayaring kontrobersyal sa House na hindi binibigyan ng basbas ng Speaker. Parang Diyos po talaga ang Speaker sa House, lalong-lalo na kapag budget season. Sinabi na ni Presidente, tapos na ang engagement namin sa ICC, hindi tayo makipagtulungan dahil ito ay hindi na tayo miyembro, wala na jurisdiction ng ICC. Yes. Dagdag pa ni Roque na kung hindi matutuloy ang plano nilang impeachment kay BP Sara, gagawa ng ibang paraan ang kampo ni Romualdez para tuluyang masira ang pangalan ni BP Inday Sara at ng kanyang ama na si PRRD. Ito ang ikinagagalit din ni ni Senator Amy Marcos ganyan Kung hindi itutuloy ang impeachment para matanggal ang BP Sara, abay susuportahan naman nila ang investigasyon laban sa mga Duterte na posibleng maging dahilan din para magkaroon ng warrant of arrest laban kay BP Sara. Samantala, kaduda-duda rin anya ang mga ikinikilos at biglang kambyo nitong si Justice Secretary Boying Remulla kung bakit tila biglang nagbago ang ihip ng hangin kung saan ay sinabi niya na pag-aaralan nila ang resolusyon ng Kamara kaugnay nga sa pagpapapasok ng ICC sa bansa. Ito ngayon na maging basihan
para magpatuloy itong sinasabi ngayon ni Justice Secretary Remulla na pag-aaralan ngayon ang issue ng pagtulungan sa ICC. Bagamat ilang beses na rin niya inulit ang sinabi ng Presidenteng hindi na makikipagtulungan. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? So ibig sabihin niya pag natuloy yan mga tol, ito pag natuloy yan, no, parang mas makapangyarihan sila kesa sa presidente mga tol. Kahit na sinabi na ni PBBM hindi na makikipagtulungan, pero kung magtatagumpay sila na makapasok ang ICC mga kapatid, ibig sabihin mas makapangyarihan sila dyan. Wala ang presidente, di ba? Pag ganun. Naniniwala ba kayo nakapakanan lahat ng ito ni Speaker Martin Romualdez Jr. Bunsod na rin ng kanilang alitan ni Vice President Inday Sara Duterte Carpio? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. May natanggap umanong impormasyon si dating presidential spokesman Attorney Harry Roque na aaprubahan ng Kamara ang resolusyon na inihain ni Representative Bienvenido Abante para makipagtulungan ang pamahalaan sa International Criminal Court o ICC. Ang balita ko pa, dahil ako naman po galing dyan sa Kongreso, abay sa susunod na linggo, aapruban na raw yan sa plenaryo. Yung kay Abante resolution. Ewan ko nga bakit biglang minadali? Layon umano nitong usigin ang mag-amang Duterte at mawala sa politika. Kung hindi itutuloy ang impeachment para matanggal ang BP Sara, abay susuportahan naman nila ang investigasyon laban sa mga Duterte na posibleng maging dahilan din para magkaroon ng warrant of arrest laban kay BP Sara. Naniniwala din si Roque na abogado rin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may basbas ni House Speaker Martin Romualdez ang mga anti-Duterte campaign. Walaan niyang anumang kontrobersiya sa Kamara na walang pahintulot nito. Wala pong nangyayaring kontrobersyal sa House na hindi binibigyan ng basbas ng Speaker. Parang Diyos po talaga ang Speaker. Parang Diyos sa daw. House, lalong-lalo na kapag budget season. Nagtaka na rin si Roque bakit tila nagbago na ang tono ng pananalita ni Justice Secretary Crispin Remulla at sinabing gusto nilang pag-aralan ang House Resolution. Ito ngayon na maging basehan para magpatuloy itong sinasabi ngayon ni Justice Secretary Remulla na pag-aaralan ngayon ang issue ng pagtulungan sa ICC. Bagamat ilang beses na rin niya inulit ang sinabi ng Presidenteng hindi na makikipagtulungan. Sa pahayag ni Remulla, kailangan ng masusing pag-aaral ang issue dahil hindi nakasapi ng ICC ang Pilipinas. Samantala isang panibagong resolusyon Tindi nun, no? Hindi ka kasapi ng ICC pero iimbestigahan ka pa rin ng ICC. Mga tol, no? Masyado sila nakafocus syempre sa politika mga tol kapag magkakaaway sila di ba? Pero pag usapin ng, dapat ang daming usapin ang inihain sa Kamara ni Albay 1st District Representative Edsel Lagman upang hikayatin ang mga ahensya ng pamahalaan na makipagtulungan sa isasagawang investigasyon ng ICC hinggil sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Noong Agosto, matapos namin magpulong kay Presidente, sinabi na ni Presidente, tapos na ang engagement namin sa ICC, hindi tayo makipagtulungan dahil ito ay hindi na tayo miyembro, wala na jurisdiction ng ICC. Ilang beses nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi na makipagtulungan ang Pilipinas matapos itong kumalas noong 2019. Sumalang na sa House Joint Committee on Justice at Human Rights ang dalawang resolusyon na layong udyukin ng gobyerno na makipagtulungan sa investigasyon ng International Criminal Court para ito sa mga posibleng crimes against humanity sa giyera kontra droga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ipinunto mismo. Kaya na naman tayo. Pambira naman, no? Kamara. Pinag-uusapan na naman itong ICC na papapasukin para habulin ang mga Duterte. Grabe naman po talaga ang nangyayari. Napakaraming problema na dapat pag-usapan ng Kamara, di ba? Napakarami problema sa pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin. Problema dito sa West Philippine Sea, napakarami mga tol, pagtaas ng kuryente, lahat ng mga bayarin. Pero ang hinahabol nila mga tol, yung presidenteng tapos na, di ba? Ayaw nila mag-move on, di ba? Anak-anang yan talaga naman, oo. Sukin para habulin ang mga Duterte. Grabe naman po talaga ang nangyayari ngayon.
Kailan lang tapos na dapat usapan, nag-usap-usap na kayo na hindi papapasukin. Ngayon, papapasukin at binuksan na naman dito sa Kamara. Ito ang ating pag-uusapan Ni maya-maya. House Human Rights Committee Chairman at Manila Representative Benny Abante na mga prinsipyo at hindi personalidad ang pinatutunguhan ng resolusyon. Isa si Abante sa mga may akda ng resolusyon. Kasama niya si One Rider Party List Representative Ramon Rodrigo Gutierrez sa paghahain ng resolusyon. Bahagi ng mayorya si Abante habang bahagi naman ng minorya si Gutierrez. Sa darating na araw, dadami ang espekulasyon o haka-haka tungkol sa mga resolusyon na ito. We should not be distracted by this and stay focused on doing our jobs as lawmakers and doing what is right vis-a-vis the law regardless of the personalities involved. Alam mo, di ba, to si Abante, nabilib tayo kung kailan lang dahil ang ganda ng kanyang lang pag-iimbestiga dito kila Katapang. Ngayon, anong nangyari? Hindi ba, hindi nyo ba nalaman, hindi nyo ba nadinig na sinabi ng presidente mismo, hindi pa papasukin ng ICC? Ano bang mahirap intindihin doon? Sinabi rin niya ni SOJ, walang karapatan ng ICC dito. Bakit nagbabago na naman kayo? Pambihira naman, oh. Hindi pa muna Diba napakalinaw? Sinabi ng presidente hindi pa papasukin, hindi makakipagtulungan kasi nga hindi na tayo miyembro at wala na silang jurisdiction sa atin. Sinabi naman ng Secretary of Justice wala daw karapatan ng ICC. Napakalinaw, di ba? Napakalinaw. So ano ba talaga? Di ba? May karapatan ba? Wala eh. Hindi naman tayo member, di ba? So ngayon, bakit nila pinag-uusapan 'yan? 'Di ba? Wala ba silang parang binabaliktad na batas para lang matuloy yung gusto nilang mangyari? Wala ba silang kinokontra? Kasi unang-una, hindi ka na member pero gusto mong mapailalim ka sa jurisdiction, ang gulo nun. Sinasabi ng wala na silang karapatan sa atin pero papapasukin mo pa rin, ang gulo din nun mga tol. 'Di ba? Napakagulo nila. inaprubahan ang resolusyon dahil nagmosyon ng ilang mambabatas na mag-imbita ng resource speakers mula sa mga concerned agencies gaya ng Department of Justice. Since we don't have resource persons to shed light on this issue, especially the question of the jurisdiction of the Philippine government with regards to the ICC intervention, I'd rather move, Mr. Chairman, to suspend this deliberation on both House resolution, Mr. Chairman. Kasabay ng pagpapaliban, isasabay na rin sa susunod na pagdinig ang pagsalang ng panibagong haing resolusyon ni Albay Representative Ed Selagman na tulad din ng mga nasabing resolusyon. Ito na ang pangatlong resolusyon sa Kamara tungkol sa isyu. Bahagi ng minorya sa Kamara si Lagman. Kaya ang tanong, bakit nga kaya ngayon lang pinansin ng mayorya ang mga resolusyon? Palagay ko may mga pagpapalit sa pananaw. Ang tanong, matagal na itong resolution, bakit ngayon lang pinapansin? Ngayon lang binigyan ng atensyon. At sabi ni Lagman, marahil ay may pagbabago sa pananaw. Oo nga. Sir, pagbabago ba sa pananaw o may pagbabago sa proyekto? Ako po yung nagtatanong lang po That is an honest question. Pananaw ba ang usapan dito o proyekto? Kasi may mga nagsasabi na para ka raw ay magkaroon ng magandang proyekto at ikaw ay mabigyan ng budget para sa iyong proyekto, kailangan sumusunod ka kay Tamba. So ibig sabihin, yung mga nagbabago ng pananaw, anong tawag po natin doon? Balimbing? Project? Pork barrel? Plastic? Hindi ko alam. Or talaga bang tunay na nagbabago lang ng pananaw? Dahil gusto nilang pagsilbihan ang bansang Pilipinas dahil sila ay concerned sa mga citizens at sa human rights. So tulad nga no sinabi ni Harry Roque, parang Diyos daw ang speaker dyan. Di ba lalo na kapag usapang budget mga tol? Siyempre yung ibang mga congressman nangangailangan ng budget, so kailangan talagang madikit sila doon sa House Speaker. Di ba?
At syempre, alam naman natin mga tol na ilang beses nagkakairingan si VP Sara Duterte at saka si House Speaker mga tol. So eto ngayon yung hinihinala ni Coach Oli. Pananaw ba ang nagbago o proyekto? May bagong proyekto. Kasi matagal na daw yung resolution na yun, di naman pinapansin. Ngayon, gusto na naman nilang buksan. So ang sabi naman ni Roque, may basbas daw ng House Speaker. Naku po. Tanong lang po, sir. Yung totoo lang. Sir, total, matanda na kayo. Yung honest to goodness lang. Yun ang mga tanong natin. Ng majority na talagang kailangan na sundin natin ang rule of law at yung word order. Rule of law? Sundin ang rule of... Kasi pag pinakinggan mo ito, pag ikaw ay walang alam sa politika, at nakinig ka lang sa mga balita, especially sa TV, at narinig ito ng simpleng mamamayan, kailangan ay masunod ang rule of law. Talaga lang, parang, oo nga, dapat pairalin ang batas sa Pilipinas. Ba't hindi nyo ba papasukin yan? Hindi nyo pinaiiral. Hindi po, excuse me po, I beg to disagree. Huwag po kayo magpapauto. Mga Pilipino, kasi kasalanan nyo kasalanan nyo, ang bibilis nyo ang bilis nyo magpabudol. Huwag agad kayo paniniwala sa politiko. Ako, sabihin ko sa inyo, lahat ng politiko, simula kay Marcos hanggang pababa, bigyan nyo ng pagkakataon. Pero, huwag kang tanga. Naiintindihan po? Magkaiba yon. Nagbago nga ba ng pananaw? Ngayon, nung inisnab, dinedma ni Sara ang pakikipagkamay ni Tamba, ano kasunod? Eto na, resolusyon ng ICC. May pattern ba? Kayo umusga. Kaya nga sabi ko, nako, eto na naman tayo. Hindi nakita ni Sara si Tamba. O anong kasunod niyan? May ganti yan. At yan ang sinasabi ng mga politiko. Gumanti na naman, anak ng teteng. Para tayong mga bata dito Sabi nga nila, bagamat wala tayong patunay na ito ay kamay ni Speaker, pero tingnan natin. Saan nanggaling tong resolusyon? Bigla-bigla na lang sumulpot, may ICC na naman. May usapin na namang ICC. Anong klaseng leader yung gumaganti? Kung hindi naman gumaganti, anong klaseng leader ka? Hindi mo kontrolado yan? Saka rule of law, 'di ba? Rule of law, 'di ba? Rule ng batas. Akala ko ba wala na silang karapatan? So ano yung rule of law? Akala ko ba hindi na tayo under ng jurisdiction nila dahil kumalas na tayo? Anong rule of law pinagsasasabi nun, mga tol? Well, ewan natin sa kanila kung ano mga pinagsasasabi nila, mga tol. Ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dito sa gusto nilang pag-usapan ulit yan at papasukin ang ICC? Ito ba ay dahil sa pagbabago daw ng pananaw o bagong proyekto daw, sabing gano'n ni Coach Oli? Ito ba ay para sa bansang Pilipinas o para lang sa kanilang interes sa politika, mga tol? Pwede kayo mag-comment sa baba at pwede nyong i-share sa comment section, mga kapatid. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.